you're coming from kasi galing nga kayo sa hiwalayan. And that's grieving process, I understand. But here, I would like you to know na kailangan, after mong magdalamhati, kailangan bumangon ka. You need to rise, no, from your graveyard. So, ikaw ay bumangon sa iyong kinalilibingan. No? Kasi nalibing ka eh. Para ka namatay. Marami akong followers dito na feeling nila namatay sila because of that. So, here, I'm going to empower you kung ano yung gagawin mo. Alam niyo ba kung ano yung ultimatum? Sa XGF nyo, ito ay ang self-improvement nyo. Okay? So, bakit ito ang ultimatum? Kasi, kapag nakita ng narcissist na ikaw ay naging successful, gumanda ka, pumogi ka, yumaman ka, dumami ang pera mo, no? Naging ma-impluensya ka, kung ikaw ay social media influencer, o nagtitiktok ka, o nag-Facebook, etc. Nakita niya na libo-libo o 100,000 ang follower mo, million or more, para silang pinapatay mo. Why? Because naiisip nila na, aba, ito naging maayos nung ako'y nawala. Yun ay parang lason, para yung kalamansi na ipiniga mo sa kanilang sugat. So, ganun katindi yun. Ganun ang effect ng human nature yan ng mga narcissist. Na pag nakakakita ng ex na umaangat, ay kanilang ipinagdadalamhati ito. Kaya ito ang ultimatum na pumapatay sa kanila. Ito yung silently, ito yung silent killer na pumapatay sa kanila. Alam niyo yun, pagka yun ay umuwi sa kanilang bahay o sa kanyang pangkasalukuyan, mag-aaway sila. Bakit? Kasi pag-iinitan nung ex mo, yung pangkasalukuyan niya. At believe it or not, may chances o mataas ang chances na balikan ka. Why? Kasi nakita na sa linya lang po. Alam niyo kung bakit kayo babalikan? Gagawin kayong supply kasi nakitang okay kayo, and then kayo ay wawasakin ulit. Kaya my advice is, wow, ganun pala yun. lang kung kayo makikipagbalikan. Ganun pala yun, sir. You will do this. Itong sasabihin ko sa inyo, o sinasabi ko sa inyo, to improve yourself at mamuhay kayo na mapayapa at masagana. Thank you po. Para mailigtas ninyo ang sarili nyo sa anxiety, severe anxiety, and depression. No? Kasi nakaka-depress yan eh. No? So, anong gagawin nyo? Okay. So, kung estudyante ka, mag-aral ka mabuti. Kung i-hit mo yung honor, mag-hit ka ng kung honor, summa cum laude, no? Valedictorian, i-hit mo yon. O kaya, kung hindi ka naman kagalingan, feeling mo, yung matapos mo lang yung course, o makagraduate ka, at tuloy-tuloy. No? Kung ikaw ay average, sa feeling mo average ka. So, ang importante dito, ini-improve mo bilang estudyante ang iyong sarili. And then improve your physical appearance. No? Kung sa trabaho naman, nagtatrabaho ka, no? So humanap ka ng trabaho na mag-grow ka. No? Mapopromote ka. No? Taas mo yung performance level mo. Mag-masteral ka, mag-doctorate ka, no? Kung may negosyo ka, magdagdag ka ng branches. Anything that will improve your life. Gawin mo yon, gawin mo yung best mo. In that way, nagiging busy ka at hindi mo naiisip yung narcissistic ex mo. At yun, habang nakikita niya yun, para siyang pinapatay doon. And huwag niyong kalilimutan yung physical appearance niyo. Sa mga lalaki, no? Kung ang ex-girlfriend niyo, pineplex yung kanyang boyfriend ngayon, hayaan niyo, improve niyo yung sarili niyo. Ayusin niyo muna yung figure niyo. Kung kayo mataba, magpapayat kayo. No? Hindi ko naman sinabing maging macho kayo. Ayusin niyo yung inyong figure. No? Kung mataba kayo, pangkasalukuyan o hindi maganda yung figure nyo ngayon, in case na magkasalubong kayo ng ex mo, magsuot ka ng ganito, itong compression vest. Okay, itong compression vest na to, no, hindi niya mapagkakamalan na ikaw ay out of shape o mataba. No? Kasi pag ito, no, isinuot mo, tapos nagsuot ka ng t-shirt or ng polo shirt or ng polo, hindi ito halata. Oh, tingnan nyo. Okay? So, magbibigay ng shape dito, sa side, and then here. Okay? So, mukha kang ngayong macho. Ang datingan sa, wah, ang bilis naman ang bilis naman na ayos niyang figure niya, no? So, maglalaway ngayon yung iyong ex. So, ganun pala yun? Maglalaway? Magdadalawang isip yun. And then, tuloy-tuloy yung pag-enhance nyo ng muscle nyo.
no? Wow. Kung bata pa kayo, go! Mag-gym kayo. O kaya ay tuloy nyo yung sports nyo para maayos yung figure nyo. And then, lagi kayong pumorma, maligo, no? Pag mag-aral kayo ng magdamit na maayos, dami ngayong mga ideas kung paano nyo ayusin. Baka kasi sobrang baduy kayo eh. O kaya, multi-colors yung sinusuot nyo eh. Talagang kaka-problema kayo dyan. Sa mga girls naman, no? Okay, siyempre, lagi kayo nasa saloon, parlor, manicure, pedicure, tapos siyempre, stylist yung datingan nyo, di ba? So, you know what I mean? Alam ko kayo mga babae, you are very particular sa pagpapaganda. No? Hindi nyo naman kailangan bumili ng mga mamahaling makeup, kagaya ng MAC, no? Ng Revlon. No? Just an affordable one can do the tricks. Okay. Diba? So, improve yourself. No? Pag nakita mo pumapangit ka, study how to make yourself look good. Yes. Every now and then. Ganon, improve. So, ganon. Kesa magmukmuk kayo sa isang tabi o kaya ay kaawaan nyo sarili nyo ng pangit ko, pinelex na naman yung sexy girl niya, yung kanyang girlfriend na maladyosa. Bakit? Kung pinatulan ka niya, ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung itsura nyo nung maladyosa niyang girlfriend. Nagigets mo yung point ko? Kung ikaw isang babae na naging girlfriend ka nung ex mo na narcissist, malamang maganda ka rin. So malamang, hindi nagkakalayo yung ganda nyo nung pinaplex niya na maladyosa na yun. So what are you going to do right now? Kung pababayaan ang sarili mo, improve your figure, improve yourself, blah, blah, blah. Yan.